Pananambahan at sa pakikinig po ng mensahe sa atin ng Panginoon na may pamagat na empowered for greater works. Pero bago po tayo pumalaot dyan, ay tayo muna po ay dadako sa ating scripture reading na pahanguin po natin dito sa John 14 verses 12 hanggang 20. Ito po ay babasahin natin sa New International Version. Very truly, I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these. Because I am going to the Father, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask for anything in my name, and I will do it. If you love me, keep my commands. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you. Before long, the world will not see me anymore, but you will see me because I live, you also will live. On that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. May the Lord bless the readings of His words. Tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos, amin po na ipinagkakatiwala sa inyo ang inyo pong salita, ang mensahe na iahatid sa amin na magkakapatid. Dalangin po namin na sa atong Espiritu ang siyang kumilos upang ito ay maging mabisa sa amin, matandaan namin, at maging prinsipyo na aming tataglayin bilang palatandaan na kami inyong anak na nakikita sa amin ang mukha ng Panginoong Jesucristo. Ipinagkakatiwala namin po sa inyong lahat at maging Panginoon ang pag-increase ng pananampalataya ng bawat isa, maging ang kaligtasan nila. Sa pangalan lamang po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Ang sabi dito sa ating binasa, may sinabi ang Panginoon na who believes in me, or sa ibang salin na whoever believes in me. Ang phrase na ito ay nagbibigay diin sa atin doon sa kahalagahan ng belief or pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Yung pong salitang Grego ng believe ay pisteuon, ay nagpapahiwatig ng isang patuloy, aktibong pagtitiwala kay Jesus. Kaya nga ang isang tao na nagtaglay ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, kung ang pananampalataya niya ay tunay, ito ay aktibo at ito po ay hindi mawawala sa kanya. Kaya ito pong pananampalataya ito na tinatawag nating saving faith or living faith ay hindi lamang intelektual na pagsang-ayon, kundi isang malalim, matibay na pagtitiwala na nagbabago ng buhay ng isang tao. Ang sabi ng Panginoon, will do the same works. Will do the same works I have done. So, ang Panginoong Sus, atin pong nabasa sa Biblia, napapanood pa nga kung minsan, ay gumawa ng maraming himala, mga gawa ng habag at mga pagtuturo. Ang mga mananampalataya ay tinatawag na ipagpatuloy ang mga gawain ito na nagpapakita ng pag-ibig at kapangyarihan ng Panginoong Hesus sa kanilang mga buhay. Kasama rito ang pangaral ng Ebanghelyo, pagpapagaling sa mga may sakit, at paglingkod sa mga nangangailangan. So when it comes sa pagpapagaling sa mga may sakit, ito po ay bahagi din po ng gawain ng namumuno sa iglesia. Gaya ng sinasaad sa atin sa Santiago 5. Kung di ako nagkakamali ay sa talatang 16.
Ngayon po, ang sabi pa rito ng Panginoon, and even greater works. So, sa ibang salin, they will do even greater things than this. Ano yung sinasabi ng Panginoon? Higit na dakilang magawa. Ito ay tumutukoy sa mas malawak at mas malalim na epekto ng Ebanghelyo pagkatapos ng ascension or pag-akyat ng Panginoong Hesus sa langit. Sa pagdating ng Spirit Santo, ito yung nangyari noong Pentecost, ang mga alagad ay pinalakas. They were empowered upang ipalagan na pang-Ebanghelyo sa labas ng Israel na umaabot hanggang sa mga dulo ng mundo. Ang sabi pa rito ng Panginoon, because I am going to be with the Father. Ang pagbalik ng ating Panginoong Hesus sa Ama ay nagpapahiwatig ng pagkumpleto ng kanyang misyon sa lupa at ang simula ng isang bagong panahon kung saan ang Espiritu Santo ay magpapalakas sa mga mananampalataya upang ipagpatuloy ang kanyang gawain. Kaya tinatawag nga itong Holy Spirit regiment, or era of the Holy Spirit. Ngayon, kamakailan, ay dumating na naman sa atin itong Bagyong Marce na mayroong international name na Yinsing. Ito ay nagdulot ng malakas na ulan at hangin doon sa mga lugar sa Cagayan, kahit dito natin masyadong naramdaman, sapagkat ito doon sa Ilocandia, sa Ilocos Norte. Ito ay noong November 8. Ang mga bahay, opisina, pamahalaan, at mga infrastruktura ay nasira dahil sa malakas na bagyo na ito. Yung pong mga residente ay nag-evacuate para maiwasan ng panganib sa Cagayan. Mga bubong ng bahay, lumilipad, mga pader, nasisira. Ang mga opisina ng Municipal Disaster Risk Reduction Management ay nasira rin. No? At alam nyo ba, mahigit sa 40,000 na mga residente ang naapektuhan ng bagyo. Higit pa yung 30,000 na nasa mga evacuation center. Sa ngayon, walang nasasabing nasawing buhay, pero recently ay meron din ilang na balita. Kaya mga kapatid, sa ating pagninilay ngayon, tayo magtutuon sa isang pangako ng Panginoong Hesus na nagbibigay ng malaking pag-asa at hamon sa ating pananampalataya. Sa gitna ng mga baging dumaan at paparating sa ating bansa, tulad ng Typhoon Yinsing, na nagdulot ng matinding pinsala sa hilagang bahagi ng Pilipinas, tayo pinapaalalahanan ng ating Panginoon na sa kabila ng mga pagsubok, mayroong dakilang gawain na inihahanda niya para sa atin. Etong bibigyan natin ng diin ngayon, etong verse 12, na kung saan ang konteksto na ito, ang Panginoong Hesus ay patuloy na nakikipag-usap sa kanyang mga alagad dun sa huling hapunan, sa Upper Room Discourse. Niyahanda sila para sa kanyang pag-alis at ito isang sandali na puno ng kalungkutan at pag-asa. Ang Panginoong Hesus malapit na niyang harapin ang krus, ngunit kanyang pinalalakas ang loob ng kanyang mga alagad sa pangako ng Espiritu Santo at ang katiyakan na ang kanilang pananampalataya sa kanya ay magpapahintulot sa kanila na ipagpatuloy ang kanyang gawain at makagagawa pa na higit na dakilang mga bagay. Ang mga ginawa ng Panginoon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ay mga gawain pang Diyos. Kaya ito ay pagpapatunay na ang Espiritu Santo ay Diyos. So kung meron kang talata na aalamin mo at itatanong sa'yo, patunayan mo na ang Espiritu Santo, ang Holy Spirit ay Diyos kasi bahagi siya ng Triune God, the third person of the Trinity. Ito yon, John 14. Pansinin mo, siya ay person. Ang ginamit sa kanya na pronoun ay singular masculine, he, di ba? Nung pinapakilala na yung advocate. At ang Panginoon Kristo rin, sinabi niya, siya ay gumagawa ng mga himala sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Siya ay nasa katawang tao na instrumento ng Diyos sa kanyang mga pagkilos. Kaya bilang tao, hindi niya magagawa yung mga himalang kanyang ginagawa. Ginagawa niya yon sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nasa kanya at pumupuspos
sa Kanya. Alam niyo ba na yung mga Pentecostal churches, they capitalize on these promises. Di ba may pangako dito na at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin. Ayan. No? Ang problema lang ay kung malabis na ang pagdidiin nila sa mga miraculous signs and wonders. Lalo tigit yung pagbuhay ng mga patay. Nagkiklaim din sila dyan. Limutan na rin nila na hindi ito palaging ganoon. Dahil ito ay ayon pa rin sa kalooban ng Diyos. Pinaunlad na rin ng Diyos ang medisina upang makultivate o malinang ang mga likas na pamaraang siya rin ang may likha. Pero, ang pangako ay para rin sa atin. Hindi natin po pwedeng hindi pansinin ang mga pangakong ito dahil ito ay para sa lahat ng mga mananampalatayang tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Ito ay sa dahilang ang Diyos ay nasa mga mananampalataya. Magagawa natin ang mga ito hindi dahil Diyos na rin tayo, gaya ng paniniwala ng mga itong mga Mormons. Ang Diyos ang gumagawa sa pamamagitan natin. Ito yung isang talata na magagamit dyan. Now all glory to God, who is able through His mighty power at work within us. Pansinin mo, now all glory to God. Ibig sabihin, ito pala ay sa kalwalatian ng Diyos, hindi sa ating kalwalatian. Anong ginagawa ng Diyos? Who is able, through His mighty power, at to work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think. You see, sa talatang ito, malinaw na may magagawa ang Diyos at may ginagawa ang Diyos, in fact, di ba? At mga matitindi pa o mga dakilang bagay na hindi mo talaga halos lubos maisip. Pero ang sabi nga rito, tuloy-tuloy natin, glory to Him in the church and in Christ Jesus through all generations forever and ever. Amen. So, ibig sabihin, nagpapatuloy pa rin ang mahimalang pagkilos ng Panginoong Diyos sapagkat sa ganitong paraan, siya'y patuloy na naluluwalhati doon sa loob ng iglesia. Dahil ang iglesia ng Diyos na kanyang itinayo ay nagpapatuloy, walang putol. Kaya ang kaluwalhatian niya ay lumalaganap kung saan nandoon ang mga lokal na iglesia, naluluwalhati ang Panginoong Diyos dahil sa mga mighty works ng Diyos na ginagamit ang mga iglesia. Kaya, ano yung panganib na ineneglect natin ito? Na sabihin natin ay magpaka-formal tayo, no? Na para tayong mga sibil at walang emosyon. Ang pangako na yan ay nagpapahiwatig ng malalim na relasyon at pagtitiwala kay Jesus at sa banal na Espiritu. Ang pagsawalang bahala nito ay maaaring magdulot ng pananaw ng pagsarili, no? Kung saan maaaring makalimutan ng mga mananampalataya ang kahalagahan ng patnubay at kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Marahil maisip lang nila yung patnubay lang ng Diyos, pero hindi nila nabibigyan ng highlight yung kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Ang mensahe natin ay ito. Faith in Jesus empowers believers to continue His mission and accomplish even greater works through the Holy Spirit. Faith in Jesus empowers believers to continue His mission and accomplish even greater works through the Holy Spirit. Kasi yun ang diwang tinuturo sa atin sa Ephesians 3:20. No? Na noon hanggang ngayon, ito ay pangako para sa lahat. Ang pangako ito ay hindi lamang para sa mga apostol, kundi para sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Para sa ating panahon, ang higit na dakilang mga gawa ay tumutukoy sa pandaigdigang paglaganap ng Ebanghelyo at ang mapanlikhang epekto ng Espiritu Santo
na kumikilos sa mga mananampalataya, nagpapabago ng kanilang pagkatao. Nakikita yung regeneration sa buhay nila sa pamagitan ng conversion ng kanilang mga buhay, nagbabago ang kanilang mga karakter. Pero ang tanong, how can we, as ordinary believers, do greater works than Jesus? Kasi nang-claim ng ating Panginoon eh. Sagot natin dyan is through the promise of Holy Spirit. Sa pamagitan ng ipinangakong banal na Espiritu. Noong panahon ng ating Panginoong Yesus, ang kanyang ministeryo ay limitado sa isang maliit na lugar, pangunay sa loob ng Israel. Ang kanyang mga himala at pagtuturo ay makapangyarihan, ngunit limitado ng kanyang pisikal na presensya. Pagkatapos ng kanyang ascension o pag-akyat, ipinadala ng ating Panginoong Yesus ang Espiritu Santo para i-empower ang kanyang mga disciples. Ito ay nagbigay daan sa paglaganap ng Ebanghelyo sa labas ng Israel na umaabot sa bawat malayong bahagi ng mundo. Nakaabot maging sa ating lugar, sa ating panahon. The gospel is the power of God unto salvation to everyone who believes. So, kung gusto mong makita ang kapangyarihan ng Diyos, it is the gospel. So nakikita natin ang katuparan ng pangako ito sa pandaigdigang simbahan. Ang hindi mabilang na mga buhay na nabago ng Ebanghelyo at ang patuloy na mga gawa ng habag at katarungan na isinasagawa ng mga mananampalataya saan man. Ang higit na mga dakilang gawa ay hindi kinakailangang mas mga himala, kundi malawak sa saklaw at epekto. Na posible sa pamamagitan ng Espiritu Santo na kumikilos sa atin. Sabi doon sa Zechariah chapter 4 verse 6. Not by might nor by power, but my spirit, says the Lord of hosts. So, may mga kwento na nagpapaalala sa atin na hindi sa pamagitan ng ating lakas o kapangyarihan, kundi sa pamagitan ng Espiritu Santo na magagawa natin ang mga dakilang bagay. Kagaya ng kwento ni Gideon na kumuha lamang siya ng 300 katao laban sa libo-libong mga Midianita at siya ay nagtagumpay. Na sa una, siya ay may takot, may pangamba, may agam-agam. Pero yan ang sinabi sa kanya at pangako sa kanya ng Panginoon. At siya nga ay nagwagi sa laban ng iyon. At yung mga apostol, no? Nandun sila sa Upper Room, tapos pag Pentecostes noon, at sila ay pinaghahanap, gustong dakpin, at ipakulong, sila na takutan, pero nung boba sa kanila ang Espiritu Santo sa anyong apoy, sila ay nangaral ng may katapangan at gumawa ng kamanghamanghang bagay na hindi lubos may isip na magagawa nila. So, ang parehong Espiritu na nagpalakas kay Gideon at sa mga apostol ay magagamit din natin ngayon o sa halip ay gumagamit sa atin upang magawa ang mga layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Si John Knox, isang mananampalataya na ipinanganak noong 1540 sa Scotland, ay nakagawa ng kahangahangang gawa ng paglilingkod sa Diyos. Isa siyang pangunahing karakter sa Protestant Reformation. Naka-encounter niya si John Calvin, nakapagbahagi sa kanya ng mga katotohanan sa Biblia, pero pareho sila na inuusig nung panahon na yon. Siya nabilanggo, napatapon, pero sa kabila nito, yung matibay na pananampalataya ni John Knox sa Diyos ang nagdala sa kanya upang mangaral
at reformahin ang simbahan ng Scotland. Ang mga simbahan doon, ang mga katedral na naglalakihan, yun po ay Roman Catholic, pero dahil sa reformasyon na yan, sa poongan na John Knox, naging mga Protestant ang mga simbahang iyon. Ang kanyang dedikasyon at pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos ay nagbigay daan sa kanya upang itatag ang Presbyterian Church, na patuloy na may malaking epekto hanggang ngayon. Sinabi ni Knox, "A man with God is always in the majority." Ano ibig sabihin niyan? Noong panahon ni John Knox, ang reformasyong protestante ay isa lang na kilusang minorya na humaharap sa matinding resistance mula sa establisadong pangreliyoso at pangpolitikong mga kapangyarihan. Ang kanyang sinabi ay nag-reassure sa kanyang mga tamusunod na ang kanilang simulain ay makatarungan at ang Diyos ay mananagumpay sa kalaunan. Na kahit sila yung minority, ay wari bagay sila yung majority dahil sa manifestasyon ng kapangyarihan nito. Sinabi niya ang mga pangusap na yon dahil sa paghawak niya sa sinasaad sa Biblia. At isa rito ay yung sa Roma 8:31 na may ganitong pahayag. Romans 8:31, "What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us?" So itong talata na ito, "If God is for us, who can be against us?" underscores the idea that God's presence and power are sufficient to overcome any challenge. Ang kanyang buhay ay nagpapakita kung paano ang malalim na pananampalataya ay maaaring magdala sa mga pambihirang tagumpay. Ang sitas mula kay John Knox ay isang mahusay na paalala na ang tunay na lakas at tagumpay ay nagmumula sa alignment ng ating mga sarili sa kalooban ng Diyos at mga layunin. Ano man ang nandiyan mga kinakaharap na matibay na mga harang or obstacles, panghawakan lamang ang kapangyarihan ng Diyos at manatiling nakakapit sa ating mga mananampalataya at sa ating pananampalataya. So as an application mga kapatid, magpalalim tayo ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang pananampalataya ang susi na nagbubukas ng kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. In fact, sabi sa Hebrews 11:6, no, sa Tagalog, "At kung walang pananampalataya, hindi maaaring kalugdan siya. Without faith, it is impossible to please God." Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. Ano ibig sabihin dapat sumampalatayang may Diyos? Pag sinabing Diyos, makapangyarihan. Pag sinabing Diyos, buhay. Gumagawa, kumikilos. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. He gives reward to those who seek Him. Kaya naman sa atin, tayo ba'y handang magtiwala at sumunod sa tawag ni Jesus na gumawa na higit pang dakilang mga gawa? Sa gitna ng mga bagyo ng buhay, tayo ba'y handang magpatuloy sa Kanyang gawain? Isipin natin ang kwento ni Pandita Ramabai, isang kilalang Indian na naging Kristiyano at nagkaroon ng malaking epekto sa kanyang komunidad. Si Ramabai ay pinanganak sa isang pamilyang Hindu noong 1858. Sa kabila ng mga pagsubok tulad ng pagkamatay ng kanyang mga magulang at asawa, siya ay nagpatuloy sa kanyang pag-aaral at naging isang kilalang scholar. Nang siya naging isang Kristiyano, ginamit niya ang kanyang kaalaman at impluwensya upang magtatag ng mga paaralan at tahanan para sa mga babaeng balo at bulila. Ang kanyang pananampalataya kay Jesus at ang kanyang dedikasyon sa paglilingkod ay nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng maraming tao sa India. Kaya, lumapit tayo sa Panginoon, humingi ng lakas at patnubay ng Espiritu Santo upang magawa natin ang kanyang kalooban, kagaya ng mga examples na ating narinig. Tayo magtiwala na sa pamagitan ng ating pananampalataya, tayo makagagawa ng mga dakilang bagay para sa kanyang kaluwalhatian.
Kaya bilang konklusyon, pananampalataya kay Jesus, pagpapatuloy ng kanyang mga gawain, at ang pagiging palaasa sa Espiritu Santo, ang inaasahan sa ating mga Kristiyano na naniniwala buhay ang ating Diyos. Hindi mga Diyos-Diyosan o mga tao na nasa kapangyarihan o alinmang organisasyon ang ating pinaglilingkuran. We are under the command of the God of hosts. Our faith in God, represented by the three persons, empowers us to rise above and accomplish great things for His kingdom. Tayo po'y tumayo at tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa iyong mga pangako. Kami nagpapakumbaba sa pangakong ang mga nananalig sa Panginoong Yesus ay gagawa ng mga gawa na kanyang ginawa sapagkat siya'y umakyat na sa kaitaasan. Tulungan mo po kami magtiwala sa iyo ng lubos. Punuin mo po kami ng pananampalataya at tapang upang maisabuhay ang pangako ito sa mga gawain ng iyong iglesia. Tulungan mo po kami maging sisidlan ng iyong pag-ibig, biyaya at kapangyarihan na magbibigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan sa pamagitan ng aming mga gawa at salita. Sa gayon ay magagawa namin gawin ang mga gawain ihanda mo para sa amin. Habang kami aalis sa lugar na ito, naway dalhin namin ang liwanag ni Kristo sa mundo na nagniningning sa kadiliman. Palakasin mo po kami upang maging matapang na saksi sa iyong katotohanan at gabayan mo po kami sa lahat ng aming gagawin. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesus, aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.